tiyak at firm silapin, pinagsamang puwersa para labanan ang mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa Ocho Diretso. Ocho Diretso. Ocho Diretso. Hello. Eto na! Eto na! Eto na! Magandang hapon po. Kahit medyo umuulan, magandang hapon pa rin. Ano ba, signal number 2 na raw po sa Aurora Province at kasalukuyan ng nararamdaman ang ikang ay hagupit itong silando. Medyo lumakas pa raw po. At kung signal number 2 sa Aurora Province, sa Comelec po naman, signal number 4 na. Alam niyo kung bakit? Naku, parang hinalong kalamay doon. Nagsidatingan ang napakaraming supporters ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pag-asang sa kahuli-hulihang pagkakataon po ay maghahain ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo ni Mayor Duterte. Aba, katunayan nagparamihan ng kalbo doon kanina. Marami po ang nagpakalbo bilang pagsuporta sa kandidatura ni Duterte. Kaya pagka kayo'y nakakita ng kalbo dyan sa lansangan, asahan ninyo, Duterte yan. Lahat ng kalbo magkaisa. Kanina may supporter dito si Duterte. So, antabayanan po at naroroon ang ating kasamang si Nestor Kagitla. At anytime ay maririnig natin kung ano na ang kaganapan dyan sa Comelec. Samantala, unti-unti na raw pong lumalakas ang epekto ng bagyong Lando sa Luzon. Ang tinutumbok po nito, mga kaibigan, ay ang lalawigan ng Aurora. At kanina po, bago man ang hali, taglay daw po ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 130 kilometers bawat oras. Malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na aabot naman sa 100 kilometro bawat oras. Huling namataan daw po ang bagyo sa layong 585 kilometers sa silangan ng Baler, Aurora. At ito'y bahagyang bumagal ang usad ng bagyo na ngayon ay 15 kilometro lamang habang umuusad pa kanluran. Pagka po sinabing bumagal ang takbo ng bagyo, pagkatapos malakas yung bugso, mas delikado po yan. Dahil ibig sabihin niyan, nagbababad sa lugar ninyo yung bagyo. Mabagal pero pabugso-bugso naman at lalo't may dala itong malakas na pag-ulan, yan po ang delikado sa baha. At kung hindi raw po magbabago ang direksyon ng bagyong Silando, sa Sabado raw po ng gabi o Linggo ng madaling araw ang inaasahang landfall ng bagyo sa Aurora. Kaya po yung mga taga-Aurora Province, pinaghahanda-handa na po. Huwag matigas ang ulo, ha? Pag sinabing likas, likas. Pag sinabing balot, balot. Pag sinabing lakad, lakad. At dahil daw po sa lawak ng diametro ng bagyo na nasa 585 kilometers, halos buong Luzon po. Halos buong Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayong weekend. Nakiayon naman ito, tinapos muna yung filing ng Certificate of Candidacy. Sa ngayon po, itinaas na nga sa signal number 2
sa Aurora at Isabela. Doon po naman sa Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Rizal, Quezon, kabilang po ang Apolillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. O yan po, signal number 1. At babala nga po ng Pag-asa, maaari daw pong lumakas pa ang bagyo hanggang sa 180 kilometers sa oras na mag-landfall ito sa Eastern Luzon. Kaya patuloy ang babala ng Pag-asa sa mga mangingisda na iwasan munang pumalaot sa Eastern at Northern Luzon maging sa silangan ng Bisaya. Kayo pong mga mangingisda, hindi kayo tinitikis sa inyong hanap buhay. Inililigtas lamang kayo sa kapahamakan, kaya kayo pinagbabawalan. O mantakin ninyo, kailan pa nagbawal na huwag papalaot sa pangingisda? Meron pa rin nangahat. O di ngayon pinaghahanap yung mga nawawalang pitong magdaragat. Kung hindi ba naman naging matigas ang ulo ninyo? Nasaksakan ng tigas! O di wala sanang pinaghahanap yung Coast Guard. Problema, parang bato kasi ang mga utak ninyo Pagka pinagbabawalan, mapagbawalan. Kung nalapit-lapit kayo lang dito sa akin, sininturong ko kayo Titigas ng ulo. O ngayon, sa paghahanap po ng Coast Guard, titigilan daw muna. Dahil sumama ang panahon. Kaya yung nawawalang pitong mangingisda, di pa paano, di lalong hindi na makikita. Dahil lumakas na ng mga alon, lumakas ang ulan, kung hindi ba naman pumalaot? Hindi ko kayo pinapagalitan. Nanggigigil lang ako sa pagpapaalala sa inyo. Kaya kung kayo'y palilikasin, magsilikas na kayo. Huwag nang matigas ang ulo, huwag nang mangangatwiran pa. Will you please shut up? Shut up! Shut up, I tell you, shut up! Shut up! Stop talking! Ocho Diretso. Nakakagulo po itong mag-amang Duterte, ano? Si Sara Duterte nagpakalbo at pinapatakbo yung tatay niya sa pagka-presidente. Si Mayor Duterte naman, si Rodrigo Duterte, si paring Rodring. Si paring Rodring Duterte. Ang sabi po ay nakapagsampa na niya ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor ng Davao City. At doon nga po walang kalaban. Pero ngayon nga po, parang nagkakaroon ng twist. Akala ninyo mga lutong pagkain lang ang may twist. Maging sa pelikula may twist. At anong twist yon? Ay si Sara Duterte na raw po, si Inday Sara, ang tatakbong alkalde. Di sana pupunta si paring Rodring. Si paring Rodring Duterte. Di baka eto na nga ang hinihintay sa Comelec. Yung sabing, pag ako nagpakita sa Comelec, hudyat na yan, hudyat. Yan ang sabi ni paring Rodring. Ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pag makita ako sa Comelec, hudyat na yan. Kaya hanggang ngayon po, andun ang dami ng supporters. Nagdagsaan, ilan na namang truck yung dumating doon. At pagkatapos kanina nga po, marami nagpakalbo. At parang ang iba ay nakakahiging, nakakaramdam na may kakaibang mangyayari bago dumating ang alas 5. Ito pong si Fighting Senator Miriam Defensor Santiago. Dito na kayo maghahalo ang balat sa tinalupan. Ito po naghain na
naghain na siya ng Certificate of Candidacy sa COMELEC. At talagang desidido ang Ale na tumakbo sa pagkapangulo kasama ang kanyang running mate na si Senador Bongbong Marcos. Kakandidato po si Santiago sa ilalim ng partido niyang People's Reform Party, habang si Marcos naman ay sa Nationalista Party. Pero magkasama po sila at sila ang magkatandem. Ano na kaya ang kalalabasan nito? Ang mga magiging mga naghahangad na maging pangulo ng ating bansa may kanya-kanyang katangian. Si paring Rodrigo Duterte, nangangalisag ang balahibo ng mga kriminal dyan at saka drug lords, drug pushers. Kaya pag siya naging pangulo, baka raw po lumakas ang negosyo ng mga punerarya at maging abala mga si portorero. Ang isa pa pong nakakapanindig balahibo, si Senador Miriam Defensor Santiago. Pag ito nagsalita, ewan ko lang kung makasingit ka pa. So dalawa na ang maangas maangas na kandidato na sa pagkapangulo. Ang matahimik, matatag, at ika nga'y siguradong magsalita, si Senador Grace po. Ayun nga, medyo nagkakaroon lamang ng pagtabingi yung kanyang inaasintang presidential seat dahil po doon sa mga bintang sa kanya at sa akusang hindi siya natural born Filipino citizen. Pero siya po'y malumanay, halos tiyak na tiyak pag nagsalita. Eto po namang isa pa, etong si Secretary Mar Rojas, medyo mahinhin din, napangiti-ngiti, na parang nagpipigil, na parang anytime sasabog. Alam naman natin si Secretary Mar Rojas, noong panahon ng Yolanda disaster, napakadaling uminit ang ulo. Pagka ini-interview ng mga media, bigla na lang kukunot ang noo. Pagkatapos bigla na lang magsasalita nang hindi mo inaasahang mga salita na lalabas sa kanyang bibig. Cool lang tayo, cool. Yung atin na mga vice presidential, nariyan si Senador Peter Alan Cayetano, may kahinhinan. Sino pa? Si Senador Bongbong Marcos, medyo mahinhin na may konting balasik. Si Gringo Honasan, mahinhin pero mabalasik sa loob. Si Senador Trillanes, mabalasik na sa labas, ang hindi ko lang alam kung mabalasik sa loob. Aha! Yan pagkilatis pa lang natin. Sa Maynila, laban tayo. Erap o Lim? Sige nga. Yung mga taga Maynila, mag-text nga kayo rito kung sinang malakas dyan. Si Erap o si Lim? Si Erap na sinasabing nagpahirap sa mahirap, o si Lim na muling magbabalik
at sinasabing sasagipin ang mga mahihirap mula kay ERAP. Text nga text. Kung gusto niyong mag-text, malaman natin kung kanino kayo. Magbigay rin kayo ng konting komento at babasahin ko. Huwag lang magmumura, ha? Ang ating pong text line, 0977-342-1644. 0977-342-1644. Piso lang yan, piso. Yan po ang ating hotline, 412-0288. At kung gusto ninyong makita online ang real-time broadcast natin, punta lang kayo sa www.8trymedia.com. Ocho Diretso. Ayos ba? Sabi ko, ayos ba? Pinakita mo naman yung lalamunan mo sa akin. Maya-maya po ay aalamin natin mismo mula sa Pag-asa kung ano na ang kalagayan ng panahon dahil nakikita ko rito sa labas. Medyo may kadiliman, medyo aambon-ambon. Ano bang epekto nito sa Metro Manila? Bagamat hindi po kasama ang Metro Manila sa mga itinaas na babala, alamin natin kung apektado ba ang Metro Manila sa nangyayaring pagpasok ni Lando dito sa area of responsibility o sa ating bansa. Mamayang gabi po, alas 11, isasara po ang Guadalupe Bridge sa Makati. Aba? Saan kayo dadaan? Guadalupe Bridge sa Makati, isasara, ha? Alas 11 ng gabi. Dahil daw po sa asphalt overlaying, magbubuhos ng asfalto dyan para ika nga kuminis-kinis naman yung daan dyan. So, posible naman sigurong may buksan na isang linya, hindi po nabanggit dito. Para naman may madaan, kung isasara ng buo yan, wala naman dadaan ng iba, maliban sa tatawid ka ng ilog. So may mga bahagi po sigurong isasara, alas 11 ng gabi. Kaya paghandaan na po ninyo yan. Kung kayo'y dadaan sa Guadalupe Bridge, kayo pupunta dito sa parte ng Cubao, galing kayo ng Pasay, siguro makabubuting maghanap na kayo ng ibang daan. Ha? Mag-Maynila na kayo, pagkatapos mag-Quiapo, pagkatapos mag-Espanya, mag-Rodriguez, ayun, papunta na kayo ng Cubao. Kung kayo na may galing ng Balintawak, patungo ng Pasay mamaya, lagpas na ng alas 11, siguradong magkaka-traffic sa may Guadalupe, dahil magkakaroon ng pag-asphalto dyan, umisip na rin kayo ng ibang daan. Quezon Boulevard na kayo, dire-diretso sa Ramon Magsaysay dyan sa may Santa Mesa, tapos nagtahan, diretso ng United Nation, Otis United Nation, tapos Ross Boulevard. O di kaya Quezon Avenue, dire-diretso lang po sa Quezon Boulevard, Quiapo, o diretso na kayo ng Rojas. Kaya ngayon pala sinasabi namin alas 11 ng gabi ang asphalt overlaying sa Guadalupe Bridge. At yung pong Ayala Bridge, sarado na naman mamayang gabi yan. Dahil sa pagkukumpuni at yan po ay sa Lunes ng umaga pabubuksan. Pangalawang linggo na po ng pagsasarado ng Ayala Bridge. Ang daw po ay 4 na linggong isasarado tuwing weekend. At tuwing Lunes na lamang yan bubuksan. Kaya wag na po kayong magtatangkapang dumaan mamaya. Manap na lang kayo ng ibang alternatibong daan. Oh, si Isko Moreno. So, ito ang dapat lang. Itinuloy na raw po niya yung pagkandidato sa pagkasenador. Abay, dapat. Dahil wala ka na, mawawalan ka ng lugar sa Maynila.
Magsasalpukan yung tatlong mayor doon. Si Bagatsing, si Lim at saka si Erap. Eh bawat isa yata, hindi ka na kinukuhang vice mayor. Hindi ko alam kung bakit. Kasi ito po sana ay kahilera noong mga senador sa line-up ng Liberal Party. Eh, nagtataka po tayo at biglang nawala. Bakit nga ba, ha? Hello. Pero ngayon po, nagdesisyon siya na mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-senador sa ilalim ng bandila ni Grace po at Chis Escudero. So ngayon siya ay Isko Moreno with Grace and Cheese. Ba, sarap nun. Nawala na yung 415 natin. Jim, nawala na yung 415 natin. Ha? Alasin ko. Oy, dahil po sa sama ng panahon, ha, ilang domestic flights kinansila na po. Baka kayo nakabook dito, ha? Apektado na raw po ang ilang biyahe ng domestic flight sa bansa dahil sa sama ng panahon. Bunsod po nitong si Bagyong Lando. Ayon po sa anunsyo ng Ninoy Aquino International Airport, ay kabilang sa mga kansiladong flight sa Terminal 3 ang mga sumusunod. Yung flight 5J821 Manila papuntang Birak, kansilado. At pati yung 822 yung Birak patungong Manila, kansilado. Yung 5J504 Manila to Tugigaraw, kansilado. At yung Tugigaraw to Manila, flight 505, kansilado. Samantalang sa terminal po naman, Terminal 4, ay kansilado ang flight DG6113, yung Manila Naga. At yung flight DG6114, Naga Manila. So Manila Naga, Naga Manila, kansilado. Dahil po ito sa babala ng Pag-asa na direktang tinutumbok ng Typhoon Lando ang Aurora Isabela area na nasa signal number 2 na po ngayon. Mahigit naman sa 17 mga probinsya ang nasa signal number 1. Ocho Diretso. Alas 4:57. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating 8 Diretso. Ako po si Joey Falcon. Hindi na yata ako nakapagpakilala kanina. At siyempre po yung aking mga kasama, sina Percy Lapid at si Jerry Yap, na sa kasalukuyan lang po ay abala. Ha? Baka sa mga darating na araw ay makakasama po natin sila. Alam naman ninyo, pag ganitong panahon ng ikang rambulan ng mga balita tungkol sa plano ng mga kandidato, abalang-abala po yung dalawa dahil yan po ay sa dyaryo rin, ha? Mga dyarista, mga batikang dyarista, mga kolumnista, si Jerry Yap at si Percy Lapid. Mga walang kinatatakutan, walang inaatrasan. Yan po, yan yung dalawang yan. At dahil po sa bagyong Silando, siniguro na po daw ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Basta naririnig ko itong pangalan na ito, ako'y nangingilabot. Ito tanggapan na ito. Siniguro daw po nila na naka-preparasyon na, ha? At naka-preposisyon na ang lahat ng kanilang mga ipamamahaging family food packs sa mga rehiyon na sakop ng Northern Luzon na direktang tatamaan ng bagyong Lando. Maraming salamat po naman sa DSWD kung ganoon. Nais ko lamang pong ipaalala bilang isang mamamayan
na naghahangad na makatulong sa inyo. Siguruhin po ninyong hindi panis ang inyong ibibigay na pagkain. Bato sa langit, ang tamaan huwag magaling. Oh, bakit ko naman po nasabi yun? Baka sabihin naman ng DSWD, bakit mo naman nasabi yan, Joey Falcon? Hindi naman kami namimigay ng panis na pagkain. Naalaala ko lang po yung naging distribusyon ng pagkain sa mga biktima ng Yolanda. Na doon po ay ilang mga pagkain ang natuklasan nating panis na ibinibigay sa mga naging biktima ng bagyo. Excuse me! Sandali po lamang at magkakaroon tayo ng paalaala. Ito ang DZRJ 810, 8 Troy Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. UN Deputy Secretary General Jan Eliasson says he's hopeful UN-mediated peace talks on Yemen can begin within a few weeks. He's just returned from a tour of several key countries in the region. Lisa Schlein has more. Jan Eliasson says he is encouraged by the interest he found from both Saudi Arabia and United Arab Emirates on one side and Iran on the other to start negotiations as soon as possible. He expresses disappointment that talks, which were supposed to have begun last month, never materialized. Eliasson says the newly proposed talks have a better chance of getting off the ground. He tells VOA he hopes both sides will come to the talks without preconditions and that they will adhere to a ceasefire during the political process ahead. Lisa Schlein, Geneva. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Good golly, Miss Molly. Hello there, Ortigas and nearby areas, Green Hills, White Plains. I am going to rock and roll in your area and the first stop of my RJ Hotel tour. Get ready with my new band at Marco Polo Ortigas, Wednesday, October 21. Dance the night away, put on your dancing shoes, and let's rock and roll at the View Sky Bar and Lounge. For reservations, call 720-7720 or email restaurantmanila@marcopolohotels.com. Show starts at 8:30 p.m. See you October 21, Wednesday. Kayo'y nakikinig sa DZRJ 810, 8 Troy Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Troy Media Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. 8 Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid. 8 Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. 8 Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri Media Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa 8 Diretso. 8 Diretso. Hello. Excuse me. Pag-asa tayo, pag-asa ha. Para alamin natin ang lagay na ni Lando
kung ito'y naka-yup-yup na o ito'y nakikipaglampungan na sa mga taga-Aurora Province. Kung niroromansa na ni Lando yung Cagayan de Oro. Ayon po kay DSW Secretary Dinky Soliman, ang inihanda raw po nila ay 10.4 million pesos. Ibig sabihin, 10 milyon at 400,000 piso standby funds. Yung pong naka-standby na kapag kinapos, gagamitin daw. Siguruhin lang naka-standby yan, ha? Baka yan naglalakad-lakad papunta sa bulsa ng iba. Baka yan gumagapang papunta sa wallet ng ilan. At maging ang nasa mahigit 120,000 pamilya ay nakalaan na rin po ang ganong bilang sa mga nakabalot na pagkain. Ito yung tinatawag nating food packs. At nasa 117 milyong pisong halaga po ng mga non-food items na pamamahagi sa Region 1, 2, 3 at sa CAR. Ito po pag sinabing non-food items, yan yung kagaya ng mga kumot, kulambo, kaldero, banig, mga gamot, yung mga bihisan. So yun po ang sinasabing non-food items. Ang mga regional offices po naman ng DSW, ayon kay Dinky Soliman, ay mayroon ding ginagawang paghahanda kasama na ang mga nakareserbang mga food items sa sandaling makukulangan sila. At bukod daw po sa DSW, ang Department of Health naman ay nagko-the white alert na. Ibig pong sabihin, nakaposisyon na rin sila sa mga lugar na evacuation center. Yung pong kanilang mga medical teams nakahanda na rin. Samantalang ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, ay nananatiling nasa blue alert status at hindi tumitigil ang kanilang information dissemination, lalo na sa mga lugar na inilagay na po sa signal number 1 dahil sa bagyong Lando. Masigit po ngayon sa mga lugar na inilagay sa signal number 2. At kanina nga pong alas 11 ng umaga, nagpulong po yung iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Kasama na po ang NDRRMC sa Campo Aguinaldo kung saan patuloy ang assessment sa mga lugar na daraanan po nitong bagyo. Yung mga mangingisda mula daw mamuli raw pong binabalaan na iwasan muna ang pumalaot. Dahil delikadong partikular na yung mga lugar ng Aurora, Bataan, Pampanga at Zambales. Traffic muna, wala pang pag-asa. Excuse me. Dahil po alas 5 na, at labasan na po ng mga nasa opisina, Biyernes ngayon, ha? Eto, pakinggan ninyo yung sitwasyon ng traffic na dadaanan ninyo. Para pagka sobrang higpit na ng traffic, magawa ninyong iwasan. Uumpisan po natin yung sa EDSA. Galing Balintawak, patungo ng South Mall. Itong Mall of Asia. Mula Balintawak, papuntang South. Ito po. Sa Balintawak, moderate pa ang traffic. Sa Kaingin Road, ayan, maluwag. Ha? Ito po ay mula alas 5, ha? 1 minuto lang po nakakalipas. At ito po ay live na ating nakikita ngayon. Sa Muñoz, moderate po ang traffic. Ibig sabihin, medyo papasikip na. Sa Bansalangin, maluwag na maluwag po ang traffic. Sa North Avenue, medyo may kasikipan na moderate. Sa Trinoma, moderate na po ang traffic. Sa
Sa Quezon Avenue ay maluwag. Light lang ang traffic. Sa Nia Road, moderate. At ito na ang inyong pinakahihintay na mga namumula. Namumulang signal. Sa Timog, heavy traffic na po. Sa Kamuning, alas 5:09, heavy traffic. Sa New York at Nepa Qmart, heavy traffic po. Sa Monte de Piedad, heavy traffic. Sa Aurora Boulevard, heavy traffic. Sa MacArthur Farmers, heavy traffic. Sa Pitwason, heavy traffic. Sa Main Avenue, heavy traffic. Sa Santolan Avenue, heavy traffic. Sa White Plains at Connecticut, moderate lang ang traffic. At sa Ortigas, maluwag ang service road. SM Mega Mall, moderate, pero bakit full ito? Moderate ang traffic. Ibig sabihin papasikip na ito. Oo, kaya ito nagpupula-pula na. Sa Shaw Boulevard, traffic na po. Sa Reliance, heavy traffic. Sa Pioneer Avenue, moderate to heavy. Sa Guadalupe, heavy traffic. Sa Orense, heavy traffic. Sa Kalayaan, heavy traffic. Sa Buendia, heavy traffic. Sa Ayala Avenue, heavy traffic. Sa Arnaiz Pasay Road, heavy traffic. Sa Magallanes, heavy traffic. Sa Malibay, heavy traffic na po. Sa Tramo, heavy traffic. Pero sa Top Avenue, nag-moderate bigla ang traffic. Medyo maluwag-lag. At sa FB Harrison, light traffic na. Maluwag na ang traffic ko. Sa Rojas Boulevard, maluwag po ang traffic ko. Macapagal Avenue, maluwag din. At sa Mall of Asia, maluwag din. Pero sa loob mismo ng Mall of Asia, masikip. Maraming namimili ron. Ngayon, yung galing Pasay, patungo ng Balintawak. Sa may Mall of Asia ay maluwag po ang daloy ng trapiko. Sa Macapagal Avenue, maluwag. Sa Rojas Boulevard, moderate na po. Sa FB Harrison, heavy traffic. Sa Top Avenue, heavy traffic. Sa Tramo, heavy traffic. Sa Malibay, heavy traffic. Sa Magallanes, heavy traffic. Ayala Avenue at Buendia, heavy traffic na rin po. Sa Orense, heavy traffic. Sa Guadalupe, heavy traffic. Sa Pioneer Avenue, heavy traffic. Sa Reliance, heavy traffic na rin. Sa Shaw Boulevard, yung service road, heavy traffic. Sa SM Mega Mall, heavy traffic. Pero pagdating po ng Ortigas Avenue, maluwag ang traffic. Sa White Plains, Connecticut, maluwag. Sa Santolan Road, yung pa-north Santolan Road ay moderate ang traffic. Light traffic. Sa Main Avenue, nag-moderate. Ang Pitwason po, heavy traffic. MacArthur Farmers, heavy traffic. Naduduling na ako. Sa Aurora Boulevard po, heavy traffic. Sa Monte de Piedad, heavy traffic. At sa Nepa Qmart, moderate ang traffic. Papuntang north, Sa Kamuning at sa Timog, maluwag po ang daloy ng traffic ko. Pero pag tuntong ninyo ng Nia Road at Quezon Avenue, medyo moderate. At sa Trinoma, North Avenue, Bansalangin at Muñoz, heavy traffic po dyan. Pero pag tuntong nyo ng Kaingin Road at Balintawak, maluwag na maluwag po ang traffic. Ayan Sa C5 nga, tingnan nga natin. C5. Ayan, yan. Tingnan nga natin kung gaano kaluwag ang daloy ng trapiko. Yung galing ng Tandansora, Capitol Hills at University of the Philippines, moderate po ang traffic dyan. Sa CP Garcia, Miriam College, Ateneo de Manila University hanggang sa Iberville, heavy traffic po. Sa Aurora Boulevard, Pitwason at Boni Serrano, moderate lang po ang traffic. Medyo sumisikip na.
Pero dito po sa Libis, Flyover, Eastwood, Grand Meadows, Ortigas Avenue, J. Vargas, Lanusa, at Kalayaan, heavy traffic na rin po, pati sa Market. Yung po namang northbound, kung galing kayo ng Market, Kalayaan, Bagong Ilog, Lanusa at J. Vargas, heavy traffic po dyan. Sa Ortigas Avenue, medyo moderate, pero pagdating po ng Green Meadows, Eastwood at Libis, Flyover, heavy traffic. Sa Pitwason po at sa Body Serrano, moderate. Pero sa Aurora Boulevard, Saberville at Ateneo de Manila University, heavy traffic. Sa Miriam College, sa CP Garcia at University of the Philippines, moderate lang po ang traffic. Pero pagdating ng Capitol Hill sa Tandansora, maluwag. Maluwag na. So ayan, yan po kalagayan ng taloy ng trapiko na ating inihatid sa inyo. Yan po ay sa EDSA at doon sa C5. Galing kay Marvin Kapili, dito po sa Lumban. Iba pala ito. Dito po sa Lumban, maulan. Sa bayan ko yan, sa Lumban, Laguna. Magandang hapon sa mga taga Lumban, Laguna. Saka dyan po sa nanay ko, kay Gregoria Mercado Andrade. Saka doon sa aking anak na si Arlene at sa aking mga grandmaster. Tuloy kaya laban nila sa taekwondo. Etong si Peter Ilagan at saka si Colin Ilagan. Lalaban po yung sila ng taekwondo sa Bacoor sa linggo. Tingnan natin kung matutuloy at ako'y manonood. May mensahe po rito si Marvin Kapidi ng Manugit, Tondo, Manila. Magandang hapon po. 8 Diretso, Kuyang Joey, Kapersi, Sir Jerry. Dapat turuan ng tamang attitude at ipaseminar ng magandang asal at pagtrato sa mga pasyente ang nagpapagamot nating mga kababayan. At nagpapagamot nating mamamayan. Ang mga ilang staff ng mga ospital. O nga naman. Dahil kami rin, pamilya mismo ay nakaranas din ng di maayos na pagtrato. Nang iba ay ang susungit pa. Dapat yan ay bigyan ng leksyon o tanggalan ng lisensya. Salamat po, avid listener. Okay, maraming salamat sa iyo, Marvin Kapili. Huwag nang bigyan ng leksyon. Masungit na nga, bibigyan mo pa. Dapat yan, turuan ng leksyon. Yung mga yan akala mo sila ang hari ng ospital. Kaya lang sila nandyan nagtatrabaho Kung wala naman pasyente, wala silang kita at wala silang tatrabahuhin, di ano pa silbi nila? Dapat pasalamat sila sa mga pasyente at mayroon silang mga trabaho. Kaya doon sa mga nasa ospital, lalo yung ilang nurse, malapit ka pa lang yung mga head nurse o yung nasa counter. Malapit ka pa lang nakasimangot, wag po naman. Ang iisipin ninyo, yung mga dumarating dyan na may mga dalang pasyente, mas matindi ang problema niyan. Kaya wag na ninyong sisimangutan, dapat nga po, aaluin ninyo. Bibigyan ninyo ng mga pampalubag loob na mga pananalita. Bang huwag kayong mag-alala, mister. Huwag kayong mag-alala, misis. At yan po gagamutin namin at makakasa po kayong maililigtas natin siya. Bigyan nyo ng mga pakonsuelo na salita. Hindi yung pag lumalapit pa lang sa inyo, nakasimangot na kayo. Nakala mo may pautang kayong sandamukal doon sa lumalapit sa inyo. At akala ninyo manghihingi. Yung mga lalapit sa inyo. Wag po wag ninyong sisimangutan. Dahil baka dumating ang araw na makatsyempo kayo ng isang may pasyenteng madaling uminit ang ulo at halos mawawalan na sa katinuan. At kapag inyong kinanti ay tuluyan ng mawawala sa wastong pag-iisip, nako, delikado kayo riyan. Bato sa langit ang tamaan, huwag magaling. Ocho Diretso.
Huwag nyo nang hintayin na dumating ang ganoong pagkakataon, ha? Pero itong aking pagkakataong hinihintay, nandito na. Sandali po lamang, muli akong Ocho makabalik. Diretso. Ocho Diretso. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayo magabot ng kabutihan, karunungan, kasipagan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kabutihan, para sa kapayapaan. Karunungan at edukasyon, upang may progreso. Kasipagan, upang umasenso. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh. Masayang pag-usapan ng pag-asenso ng bayan lalo na't may nginunguya tayong V-Fresh. Kahit mainit ang usapan, palamig pa rin ang bibig. Presko ang palitan ng mga ideya at kaisipan. Makipagtalakayan, mag-V-Fresh! Ito ang DZRJ 810, 8 Troy Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri Media Broadcasting Network. Ocho Diretso. Ocho Diretso. Hinihintay pa po natin ang Pag-asa dahil mukhang abalang-abala pa sila roon at mamaya po hihingi natin kung ano na ang forecast, pinakahuling forecast ng Pag-asa tungkol dito sa Bagyong Silando. Kaya antabay po lang kayo at mamaya po malalaman natin kung kayo nandyan sa parting Luzon, sa North, sa Hilaga, medyo makinig po kayo sa ating palatuntunan dahil para malaman ninyo kung anong mga mangyayari at kung ano na ang pinakahuling balita tungkol sa bagyong nakaamba sa inyong lugar. Dahil sabi po ng Pag-asa sa kanilang pinakahuling report, medyo lumalakas daw po etong bagyong Silando. Mabuti nga kung medyo lang, kung tuluyan na itong lumakas, kawawa po naman kayo dyan sa North Luzon. Wala pa rin tayong pag-asa sa Pag-asa, no? 10 minutes pa daw. Hintay-hintay po natin, ha? Alaman din natin mamaya yung nangyayari sa Comelec. Dahil naka-alas 5 na, ano na kaya nangyari, ha? Nakapagsampa na ba ng COC si Duterte? Si paring Rodring? Wala pang balita. Baka mamaya bigla lang tayong masurpresa. Naghain na po ng COC. Alam ninyo, nagsumiti rin ng Certificate of Candidacy sa Pangulo, etong si Party List Representative, OFW Family Party List Representative, Roy Amba Senyeres Sr. Ayon po kay Senyeres, prioridad niya ang kapakanan ng mga manggagawa at OFWs kapag siya ay nanalo. May mga nakausap na raw siyang grupo ng mga OFW na magbibigay ng suportang pinansyal, kaya hindi niya problema ang campaign fund. Ito po si Senyeres, dating ambassador ng Pilipinas sa UAE, United Arab Emirates, bago po ito naging kinatawan sa Kamara. So ilan ang tatakbo nating presidente? Marami-rami na.
si Mar Rojas, si Grace po, si Miriam Santiago, si Vice President Jejomar Binay. Parang tahimik si Binay ngayon. Ha? Parang wala akong naririnig kay Binay. Hindi na siya nagsasalita. Parang tamemi siya ngayong panahon na ito. Wala sa dyaryo. Ang lagi lang nasa dyaryo yung kanyang mga anak. Si Junjun Binay. At saka si Abby Binay. Si Abby Binay natatakbo sa Mayor ng Makati. Maliban doon, wala na. Hindi na kagaya nung nasalita siya ng salita. Bakit kaya tameme si Vice President Jejomar Binay, ha? Ano ba siya? Nasabihan tumameme? Will you please shut up? Shut up! Shut up, I tell you, shut up! Shut up! Stop talking! Pagkatapos, ito nga po, si Sinyeres. Si dating party list representative Roy Ambaseñeres Sr. Sige, mas dumarami, mas maganda. Mas maganda ang laban, mas maraming pagpipilian. Para hindi nakokopo ng iilan lang. Hindi nakokopo ng mapera lang. Para naman sabi nga ng mamamayan, bigyan naman ninyo kami ng pagpipilian. Sila na lang. Ito po mga kababayan, sa nakita ninyong mga nagsipag-file ng Certificate of Candidacy, ilan ang bago? Ilan yung mga dati ninyo nang nakikita paulit-ulit? Paulit-ulit. Tuwing na lang may eleksyon, nandyan, magpapile ng Certificate of Candidacy. Sasampa sa entablado at mangangako ng kung ano-ano. Mataas na kalidad ng edukasyon. Mga pagkain sa hapagkainan. Mga tirahan para sa mga mahihirap na walang bahay. Ngayon, nakita na naman ninyo sila. Maririnig na naman ninyo ang kanilang mga pangako. Ano ang ipapangako? Yun pa rin? Bato sa langit, ang tamaan huwag magaling. Ocho Diretso. Kung sa mga nakikita ninyo ng paulit-ulit, tanungin ninyo ang inyong sarili. Eto, nakita ko na naman to. Pag ilang beses ko na itong nakita. Laging hihingi ng aming boto. Ano na ba ang nagawa nito? Nakagawa na ba ito ng ika nga para sa kabutihan? Nakagawa na ba ito ng mga bagay na nakabuti sa amin? Kung nakagawa ng mga bagay na nakabuti sa atin, okay, check. Etong isang ito, nakagawa ito ng mabuti o masama? May nagawa nga, masama naman, nakadagdag pa sa ikang hindi maganda, i-cross nyo na. Huwag ninyo nang pahintulutan na muling sumampa sa pedestal ng panunungkulan at mula sa panghihingi ng awa ng boto sa mga katulad nating mga maralita. Kapag ka naloklok ay sila naman ang ating pagmamakawaan, sa kanila naman tayo hihingi ng awa, wag na po. Yung mga sinasabing traditional politician o trapo, wag na, wag na. Wala rin naman nagagawa, paulit-ulit na lang. Ilang taon na silang nandyan. Kumanda ba ang Pilipinas? Ala. Nagbago ba ang kalidad ng ating pamumuhay? Ala.
Kaya kung paulit-ulit na sila rin ang ating iluluklok, hanggang dito na lang tayo, hindi na tayo uusad. Kung lagi tayong paloloko sa kanilang mga pangako, kung lagi tayong pauuto, huwag na po. Yung mga dati nyo nang nakikita, i-cross nyo na. Tumikim naman tayo ng bago. Pero ingat din sa pagpili ng bago. Baka naman yung mga bago nagbabalat kayo rin. Baka naman yung mga bago may nagpapatakbo rin sa kanilang likod. Mga parang bateryang disusi. Wag po nating iboto. Andyan nga sila pero nasa likod pala yung nagmamando sa kanila at dinidiktahan sila ng gagawin. Kailangan pong kilatisin natin. Kumbaga sa bibili tayo ng alahas, aba ay uriin nating mabuti. Baka akala po natin ni ginto, tanso pala. Baka akala natin ni sterling silver, yung pala madaling kumupas. Kaya po sa pagpili ng ating mga kinatawan para sa gobyerno, maging ito'y maging presidente, vice-presidente, senador, congressman, gobernador, vice-gobernador, mayor, konsihal, barangay captain, aba ay siguruhin po natin na ang mga yan ay talagang lehitimong maglilingkod sa atin. At tulad ng kanilang ipinapangalandakan na sila'y magiging public servant, serbisyo publiko, ay gagawin po nila yung kanilang katungkulan. At po tayong mahirati sa mga matatamis na dila tuwing eleksyon na parang lalaking napakatamis manligaw, parang si PJ. Pagka nanliligaw, nanunuyo, na sobrang panunuyo. Hindi pa bulak-bulaklak pa. Yung pala, lolokohin lang tayo kapag sila ay nakaupo. Dadayain lang tayo. So, ingat-ingat sa pagpili ng mga kandidato. Kung sila ay mabuti, okay. Pero kung sila ay hindi mabuti, Good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Ocho Diretso. bueno, alamin po natin mula sa Pag-asa kung ano na ang pinakahuling lagay ng bagyong si Lando. At nasa linya po, sino? Si Manny Mendoza. Manny, magandang hapon sa'yo. Apo, si Obet Badrina po ito, no? From Pag-asa. So, narito na po. Si Obet Badrina. Opo. Okay, maraming salamat, Obet. Sige nga, ano nga ang lagay natin? Sige po, narito na po ang latest sa ng update sa ating bagyong Lando. Ito, si Typhoon Lando, isa na po siyang typhoon. Typhoon na. Ang kanyang lakas habang ito ay kumikilos papalapit sa Isabela, Aurora area. Mhm. Sa inang alas 4, huli siyang namataan sa layong 510 kilometro silangan ng Baler, Aurora. Taglay nito, ang pinakamalakas na hangin na umabot na hanggang 130 kilometers per hour, malapit sa gitna't pagbugso na hanggang 160 kilometers per hour. Ito ay nasa ang kikilos sa bilis na 15 kilometers per hour pakanluran. Inaasahan natin na posible itong maglandfall sa Isabela, Aurora area bandang umaga ng linggo. Umaga ng linggo? Opo. Samantala, nakataas na po ang public storm warning signal number 2. Ito po yung mga lugar na posibleng makaranas ng mula 61 hanggang 120 kilometers per hour sa mga lalawigan ng Aurora, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Northern Quezon kasama ng Polillo Island. Samantalang nakataas naman ang public storm warning signal number 1. Ibig sabihin po nito, posibleng makaranas sa mula 30 hanggang 60 kilometers per hour na manghangin sa sunod na 36 na oras sa mga lalawigan ng Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan, Rizal, Laguna, natitirang bahagi ng Quezon, mga probinsya ng Camarines,
sa Catanduanes at ang Metro Manila. Nakatasa po ang signal number 1 dito sa Metro Manila. Samantala po, nais pati ipaalala na nakataas din po ang gale warning sa northern seaboards ng Northern Luzon, gayon din po sa eastern seaboards ng Visayas. Ito po yung mga lugar ng Samar at Leyte, gayon din sa Batanes, Calayan, Babuyan, Northern Coast of Cagayan at Ilocos Norte. Ang mga nabanggit po nating lugar na may gale warning ay pinapayuhan po ating mga kababayan na huwag munang pumalaot sapagkat magiging malakas ang pag-alon ng ating mga karagatan dulot ng malalakas na hangin. So ayan po ang ating latest kay Bagyong Lando. Patuloy po nating minomonitor to habang lumalapit po sa ating bansa. So sa Obet, sa signal number 2 napadagdag yung probinsya ng Laguna, no? Opo, signal number 1 po. Signal number 1. Po at ang Metro Manila na nakasama na po sa signal number 1. Kasama na rin sa signal number 1. Opo. Ang Cavite, wala pa. Ang Cavite po wala pa, nasa may bandang kanluran pa po ito. So hindi pa po majority ng area ay nakapasok doon sa lugar na kung saan inaasahan yung 30 to 60 kilometers per hour. Tagarong kasi ako eh. Ay, ganun po ba? Sige po. Okay po. So, habang lumalapit po ang bagyo, posible pong magtaas din tayo ng public storm warning signal number 1 sa Cavite po habang papalapit po itong bagyong ito. Sige, Obet, at lagi kami nga nakantabay dito anytime na mayroon tayong mga bagong update po. Update sa lagay ng panahong Silan at saka ng bagyong Silando. Tatawag kami sa iyo, ha? Opo, wala pong anuman po. So patuloy po tumutok sa nating mga kababayan sa latest na update sa Bagyong Lando. Mula naman sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako si Obet Badrina, nag-uulat. Okay, maraming salamat, Obet. 8 Diretso. So, yun po, kasama na ang Laguna sa signal number 1, pati na ang Metro Manila. Kaya pala kanginay umaambon-ambon na rito. So, ingat po, ingat. Walang masama sa mga nag-iingat. Ang masama yung sinasabihan kang mag-ingat, hindi ka rin nakikinig. Pagkatapos, pagka may nangyaring hindi maganda, bunga ng kalamidad, ang sisisihin ninyo ang gobyerno. Ang sisisihin ninyo yung mga nagpaalala sa inyo. Nabisuhan naman kayo, kaya sumunod na tayo, ha? Huwag tigas ulo, huwag tigas ulo. Oras po natin, alas 5:37. Ano na kaya ang pinakahuling pangyayari sa COMELEC? Okay, alamin po natin yan mula sa ating kasamang si Nestor Cagitla. Nestor, magandang hapon. Sa makulimlim na hapon at makulimlim na langit. Makulimlim talaga, no? So, sa sitwasyon ngayon dito sa tanggapan ng Palacio del Gobernador, tapos na. At wala kang dumating na Duterte na kung saan nakakaroon ng picture taking ang mga kasamahan natin sa hanap buhay. Nag-cover dito at kasama itong si Pamela Chairman Andres Bautista. Meron din yung hanay ng ating Philippine National Police na kung saan nagkakaroon sila ng picture taking sa loob ng tanggapan ng COMELEC. Nagse-selfie-selfie na dyan? Nagse-selfie-selfie? Nagse-selfie-selfie? Oo. Medyo okay naman. Siguro sa kabila ng kanilang pagod at sakripisyo na kanila nilang sa limang mula Lunes hanggang ngayon, nakukuha pa rin umiti. Ganyan naman talaga yung Pilipino. Basta nakagawa ka na mabuti sa iyong kapwa, masaya ka pa rin. Oo. Sa kabila, pagod. Nagpuputol-putol ka. Medyo humaharap tayo ng magandang signal. Huwag ka muna mag-selfie, mamaya na pagkatapos ng report. Pagka nawala tayo ng cellphone, hindi na tayo madidinig sa ere. Sige. So, yan ang kaya labang ngayon dito at ang iba naman andito pa rin at palibasa nga matraffic at katatapos lang bumuhos ang malakas na ulan dito.
sa Intramuros. At hindi lang dito, siguro sa buong Kalapang, Maynila. Oo. Kanina nga maambon-ambon dahil tayo yung nasa signal number 1 na. Oo. So, tabayan natin sa December 10 ay ilalathalala ni Chairman Andres Bautista kung sino talaga yung kwalipikado na tumakbo sa halalang. So, mag-umpisa na silang maglinis. Oo, re-repasuhin nila yung mga lahat ng mga nag-file ng certificate of candidacy dito sa tanggapan ng sa buong kapuluan ng Pilipinas. Pagkatapos, yung mga matitira, yun lamang ang kanilang isasama doon sa imprentang balota. Oo, yun. At ay pa rin kay Chairman Bautista, ngayon may darating na yata ngayong buwan ng Oktubre, pero libo-libo na yung darating sa buwan naman ng Nobyembre. Yung Picos machine. Sana ito hindi ispalinghado yung pirated. So sa mga kanina pa nag-aabang, pinal na, hindi nagsampa o hindi naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Alam mo ba, nagkaroon pa ng isang malaking issue rito, yung pagka-file naman ng PDP Secretary General sa katauhan ni Martin Dino. Ang naging issue, kaya pala nag-file ang Certificate of Candidacy, ito parang isang substitute o madala nga itong si Mayor, Davao Mayor Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. So, yung mga chairman, yung ganong sistema o patakaran, hindi pwede. Kung ikaw mismo ang talagang nag-file ng COC, ikaw na mismo yun. Ay si Dinyo, hindi ba yan yung sa BICC? Sa PDP lamang yan, Secretary General. Ganon. So, yung niya isa parang ako mo si Mayor Duterte, ang partido niya ay PDP. Ayun. So sa ayon kay Chairman Andres Bautista, hindi pwede doon, hindi po pwede. Pwede kung halimbawa ikaw mismo lang di representante ng na nag-file ka na, hindi pwede. Kung ikaw ay nag-file ng COC for president, yun. Pero kung kaya ka nag-file dahil araw na magsusubstitute ang halili sa iyo ay si Mayor Duterte, so hindi pwede yun sa pinairal na batas ng Commission on Election. Kasi may planong halimbawa gusto ni Duterte, pwede siyang maging substitute. So hindi po pwede yun. Hindi pwede. Basta pero may lumabas din na balita na si Representative Party List Representative Roy Ambasinyeres ay nagsampa rin ng COC para sa pagkapangulo. Correct ka dyan. Kanina nga, nakita ko rito si Ambassador Roy Sinyeres na kung saan ang nire-representa niya yung kanyang nilapag sa OFW sa constitutionalization. So sa pagkapangulo ito? Sa pagkapangulo. Tatakbo sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Wala siyang kamukha nila BI, nila Marrojas. So parang nire-represent niya yung contractualization ng mga OFW. So final, hindi na po tatakbong Pangulo si Davao Mayor Duterte, Rodrigo Duterte. Malinaw sa ating mga libo-libong tagapakinig, wag na po kayo umasa na itong si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ay magiging kandidato para sa Pangulo sa halang 2016. So mula pa rin dito sa tanggapan ng Commission on Election sa gusali ng Palacio del Gobernador. Mula dito sa COMELEC, ito si Nestor Cagitla para sa DZRJ 810, A-Trimedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Nestor. Si Nestor Cagitla po yon mula sa COMELEC. So, pinal na po. Hindi po nagpakita si Davao City Mayor Rodrigo Duterte para maghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo. So, ibig sabihin,
Yung mga umaasa na tatakbo sa pagkapanguno si Duterte, tuluyan ng mga naunsyami. Talagang ganun. Mahirap naman yung ang isang tao ay susunod lamang dahil inuurot natin. Dahil ibinubuyo natin. Dahil ibinubugaw natin. Aba, napakahirap po ng katayuan ng isang kandidato. Lalo na sa pagkapangulo. Muntakin ninyo yung sakripisyo tsaka yung katungkulang iaatang ninyo kay Mayor Duterte. Na ika nga, hindi naman niya sariling kagustuhan. At yun ay iniuurot lamang natin. Siguro talagang hindi pa niya gusto o wala pa sa panahon o talagang hanggang sa pagka-alkalde na lamang siya ng Davao City dahil sabi nga niya ay parang ito na ang kanyang huling panunungkulan at gusto na rin niya magpahinga sa politika. Kaya daw sa mga nagpakalbo ay maghintay na lamang kayong tumubo uli ang inyong buhok. Kasi kayo, una-una kayo eh. Gustong-gusto ninyong tumakbo yung mama. Anak ko. Excuse me! Eto ba, natatandaan ninyo si Special Action Force o ex-SAP Chief Sina Peñas? Ayan po, nagfile din ng Certificate of Candidacy at gusto rin niyang tumakbo sa pagkasenador. Maraming araw ang sorpresa sa naging desisyong ito ni dating PNP Special Action Force Chief Director Getulio Napeñas Jr. Ito po yung pagkatapos ng engkwentro sa Mama Sapano nasalang sa investigasyon ng Senado. At ito po ay sumalang na rin sa politika, sumabak na rin sa politika at tatakbo po sa pagkasenador. Ayon po sa retired general, nagdesisyon siyang kumandidato dahil sa natanggap niyang panawagan sa ilang sektor na ituloy ang paghahanap ng pulisya ng hustisya para sa mga namatay na dati niyang mga tauhan na tinaguriang sa 44. Akala ko kaya gusto niyang maging senador, nakita niya nung imbitahan sa Senado at imbestigahan tungkol sa Mama Sapano incident, nakita niya, naku, sarap pala ng buhay ng senador. Imbestiga lang ng imbestiga. Siguro sabi niya, ang trabaho ko nga, pulis, napakahirap. Andun kami sa gera, putukan ng putukan, hindi namin alam kung kami mabubuhay o mamamatay. Tulad ng pagkamatay ng aking mga tauhan, 44. Samantalang yung mga senador, andito nang gagalaitit, nag-iimbestiga. Samantalang hindi naman silang napalaban, silang galit na galit. Siguro niya, nakita niya. Sarap pala ng buhay ng senador, ha? Susuot ka ng barong, uupo ka ron, tapos mag-iimbestiga ka, na kahit anong sabihin mo, ay walang kakalaban sa'yo dahil may immunity nga eh. Pagka kayo naroon sa Senado at nag-iimbestiga ka, isa kang senador, immune ka. Immune ka sa mga pagbatikos. Immune ka sa demanda. Pwede mong hiyain yung isang tao. Hinihiya nga yung ilang iniimbestigahan eh. Sabi, pinapunta lang daw doon, inimbitahan daw. In aid of legislation. Pero yung iba, in age of revenge.
At saka yung iba, in aid of personal interest. Kaya kita mo, pagpunta ng isang inimbitahan daw para imbestigahan, aba, ay parang nasalang ka doon sa investigation room ng mga pulis. Para kang nalagyan ng ilaw sa ibabaw ng iyong ulo. Pagkatapos isasampal-sampalin ka, bubusan ka ng tubig. Ay halos matindi pa rin ang ginagawa eh. Pero mo sa harap ng mga TV cameras, ipapahiya ka, lalaitin ka, kukutya-kutyain ka, na hindi isinaasalang-alang yung damdamin ng iyong mga kamag-anak, damdamin ng iyong pamilya, damdamin ng iyong asawa, damdamin ng iyong mga anak. O nandun ka, sasalang ka, hihiyain ka, lalait-laitin ka. Tapos yung anak mo nasa bahay nanonood ng TV, ay kawawa naman si Papang. Bakit ginaganon nila? O hindi ba, ang dami ng mga napasalang dyan sa Senado. Nasabi, inimbitahan lang in aid of legislation para matanong. Eh pagdating doon, aba, ay talagang lalait-laitin ka, ilalampaso ka sa sahig eh. Kulang na lang tapak-tapakan ka ron. At yan po siguro ang nakita ni retired General na Peñas, makapag-senador nga. Para pagdating ng araw, ako naman ang mag-iimbestiga. Kita ninyo si Vice President Trillanes pag nag-imbestiga. Akala niya nasa militar pa siya. Bato sa langit, ang tamaan huwag magaling. Alas 5:51. Naalala ko na nag-iimbestiga rin sa Senado si Trillanes eh. Nandun sa kaso ng mga binay. Kanya kapag hindi ka sumipot, ipadadampot kita. Parang pulis ha. Kung kinakailangan, kalad ka rin kita. Kakalad ka rin kita. Pamantakin nyo ang ginawa kay dating Mayor Junjun Binay. Kinaladkad, papasok doon sa plenaryo. Doon sa investigation ng subcommittee. Akin ba nyo? Di parang parang yung ugaling militar sa isang inaakusahan at ugaling pulis sa isang mayroong kasalanan, sa isang suspect. Kinaladkad ba naman yung alkalde papunta ron sa subcommittee investigation? Hindi na nirespeto yung pagiging alkalde. Hindi na binigyan ng dignidad yung pagiging alkalde. O di akala niya militar pa siya. Hindi niya alam, senador na siya. Kaya sabi ni Peñas, magsisenador ako. At kapag ako nag-imbestiga, patay kayo. Bato sa langit, ang tamaan huwag magaling. 8 Diretso. Pati pala yung Reyes brother, ha? Yung Reyes brothers na kamakailan ay umuwi dito iniuwi na rito sa Pilipinas habang nagtatago. Nag-high na rin daw po ng Certificate of Candidacy yung mga murder suspects at dating Palawan Governor Joel Reyes at ang kapatid po nito na si Mario Reyes bilang lokal na kandidato sa Coron, Palawan para po sa 2016 election. Tatakbong mayor si Joel habang vice mayor naman ang kanyang kapatid. Aba, talagang magsasama ng mga suspects. Yan ang kagandahan sa demokrasya ng Pilipinas eh. Suspect ka sa murder, nagtago ka sa ibang bansa, nahuli ka, pinauwi ka rito. Pinusasan ka habang papauwi sa Pilipinas. Pero pagdating dito, kakandidato ka lang pala. Akin mo yung pribilehyo natin sa demokrasya. Napakaganda ng demokrasya sa Pilipinas. Yan ang demokrasyang pinairal sa bansang Pilipinas.
Ayon kay Coron Assistant Election Officer Marilyn Cabigen, tatakbo ang magkapatid bilang independente sa pamagitan ng legal representative dahil sa kasalukuyan silang nakadetini sa Puerto Princesa City Jail. O, nakadetain pa yan. Nakadetain pa yung magkapatid pero nakapaghain ang Certificate of Candidacy. Tumaharap po ang dalawa sa kaso matapos idawit sa pagkamatay ng broadcaster at environmentalist na si Dr. Jerry Ortega. Kapatid na kasalukuyang mayor si Mario Sacoron nang mapatay si Ortega at siya po ang itinuturong utak. Nagtago po si Reyes ng 3 taon at noong nakaraang buwan ay nahuli ito at ang kapatid ito sa Phuket, Thailand. O, di nahuli ng mga NBI. Pinauwi rito, ikinulong. At ngayon, naghain ng Certificate of Candidacy. Ocho Diretso. Alas 5:55. Patuloy po kayong nakikinig dito sa Ocho Diretso. Ako pa rin po ang inyong Supremo, Joey Falcon. Sa pangalan ng aking mga kasamang sina Percy Lapid at Jerry Yap, na abalang-abala yung mga mama. O, si Pacquiao, naghain na rin po ng COC sa ilalim ng una. United Nationalist Alliance, ito po kay Vice President Jejo Marbinay. At sabi nga, mananatili pa rin sa United Nationalist Alliance. So una, si Pinoy ring icon Manny Pacquiao. Let's get ready to rumble! Sa kabila ito ng panliligaw po ng Liberal Party. Nililigaw siya ng Liberal Party. Sabi nga ng Liberal Party, ano siya, sinuswerte? Minsan na rin pong sinabi ni Pacman na nais niyang tumakbong kasama si Davao City Mayor Rodrigo Duterte bilang kanyang presidential candidate. At bago po umalis ng Amerika, sinabi pa rin ng fighting icon, natatakbo siya sa ilalim ng PDP Laban. Kaya nangyari, pinagkaguluhan si Pacman na magpunta sa COC. Kaso kumili katakpayan lang COC. Pero ang kanyang grupo ay ang una, United Nationalist Alliance. So talagang kanyan po ang politika. Minsan nariyan, minsan narito. Kaya nga po ng araw nauso yung kantang yung balimbing, balimbing, balimbing. At saka yung turncotism, nauna po yun naunang nauso yan nung araw. Turncotism at saka yung balimbingan. Yung kung sino ang malakas na partido, nagtatalunan sa bakod. Yung mga politikong galing sa kabilang partido. Yung mga nakasuot orange, bigla pong nagsusuot ng jacket na dilaw. Yung mga naka-jacket na dilaw, yung iba pumupunta sa jacket na pula. Sa jacket na asul. Yan po ang turncotism. Kaya po, ika nga ang buhay sa politika, wala pong permanenteng kaaway, walang permanenteng kaibigan. Ngayon, kaaway mo. Bukas, kaibigan mo. Ngayon, kaaway mo. Bukas, kapartido mo. At kamayan kayo ng kamayan.
Kaya po yung showbiz at saka yung politika, pareho po yan eh. Halos parehong nagpa-plastikan. Sa mga artista. Bato sa langit, ang tamaan, huwag magaling. Ocho Diretso. Dahil daw po sa kaya pareho halos ang showbiz at saka ang politika, sa mga artista maraming tumatakbo sa pagkapolitiko. Maraming nagiging politiko. At sa mga politiko, marami ang gustong mag-artista. At pag nakikita, pareho silang ng kamada, nagpa-plastikan. Ilabas mo lang ang ngipin mo, di para ka nang nakangiti. Maglakad ka, ilabas mo ang ngipin mo. Ganon. At ang tingin sa'yo, nakangiti na. Kaya nga lang, hindi ko alam kung ikaw ay galit, kung ikaw natutuwa. Ganyan yung aso ko, yung Siberian Husky ko. Pag inilabas yung ngipin, hindi ko alam kung natutuwa o nagagalit. Ganyan po sa politika. Tingnan ninyo yan, ha? Pag uumpisa ng campaign period, makikita ninyo, mismong kaliit-liit ang iskinita papasukin ng mga yan. At kakamayan kayo at yayakapin. Pero kapag ka nahalal na, ala na yan. Ni anino, hindi ninyo kayang hagilapin. Bato sa langit, ang tamaan, huwag magaling. Ocho Diretso. Bueno mga kaibigan, sagad na. Ala na talaga tayong oras. Magpas na tayo ng 1 minuto. Hanggang dito na po lamang at sa Lunes magkita-kita tayong mulit magkarinigan. Ako ang inyong kaibigan sa Himpapawid sa pangalan ng aking mga kasamang sina Jerry Yap, Mercy Lapid. Ako po si Joey Falcon, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi. At mahimbing na pagtulog kahit mayroong bagyong Lando. At yung mga politikong nagsipaggahay na ng kanilang COC, magsimula na kayong manalangin para naman bumait. At mga Pilipino, alisto na kayo sa darating na campaign period. Bye-bye! Ocho Diretso. Ito ang DZRJ 810. 8 Troy Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. That newscast was brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan, VFresh. The BBC in London goes direct to the Raja Broadcasting Network, DZRJ 8:10 AM, with a live news update. Reports from northeast Nigeria say there have been at least 2 big explosions at a mosque near the city of Maiduguri. Details of casualties are unclear, but local traders spoke of many dead. David Bamford has the latest details. Nigerian media, quoting local traders, say that many people were killed in 2 explosions during evening prayers at the mosque in the Maiduguri suburb of Mulai. Injured casualties have been ferried to the local hospital. A senior official said the blasts were thought to be the result of an attack by suicide bombers. Maiduguri is frequently targeted by the Islamist group Boko Haram. On Wednesday, 3 more bombs exploded in the city, killing at least 4 civilians. World news from the BBC. You're listening to the news from the BBC. This newscast is brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan, VFresh. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato.
Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong Karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay niyo. Alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong Karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. 1:00 hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. The Doctor is On Air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Charlie Mendez tuwing Miyerkules, Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika On Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. Yes, magandang Biyernes po ng gabi sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa ating programang Klinika On Air at ito po ang inyong lingkod, Dr. Charlie Mendez. At ngayon po ay supposedly ay meron tayong guest from Klinika Manila. But dahil yata medyo sobrang traffic daw at ang lakas-lakas ng ulan and nagka-emergency siya dito sa kanilang clinic, eh medyo baka hindi na raw siya umabot kasi kung aalis siya ngayon pa lang, eh medyo baka makarating dito ng tapos na ang ating programa. But anyway, doktora, next time, walang problema. At ngayon po ay medyo mababago yung ating topic. Supposedly, ang pag-uusapan po natin ay yung mga supplementations at saka mga alternative medicine. Kasi ito mismo ng ating guest doctor ay gumaling ang kanyang mga karamdaman sa pamamagitan nito mga alternative medicine na tinatawag natin. It is quite interesting though na kaya lang medyo yun nga hindi siya makakarating ngayon. Sabi ko, sige doktora, just in case ay reschedule natin yan for next week. So ngayon po ay magkakaroon po tayo ng pagbabago dito sa ating topic na i-discuss. But for the meantime, dun po sa lahat ng mga listeners na nakatune in lang sa atin,